Magandang umaga, magandang tanghali o magandang gabi, anumang oras niyo napanood ang videong ito. Welcome kayong lahat sa YouTube channel na ito. Matuto dapat sapagkat ang kaalaman ay isang mahalagang kayamanan. Ito'y mapakinabangan natin sa buhay na ito. So, salamat sa mga subscriber natin at sa mga nawa dadami pa ang ating community, no? Na makikinig at mag-aaral in this channel. Pag-aralan po natin sa oras po na ito, the 12 reasons why preaching the Word of God is important. Bakit ba ito mahalaga, no? Ang pangangaral ng salita ng Diyos. Okay? At sino lang ba dapat mangangaral, di ba? So, ngayon po pag-aralan natin, bakit ito mahalaga? No? Kasi maraming nangangaral, no? Maraming nangangaral, iba't ibang religion, nangangaral sila ng salita ng Diyos. Okay? So, titingnan natin yung mga 12 reasons. Bakit? Una, it is the Word of God and it is God. So, ang Biblia na nakalagay na ay salita ng Diyos at mismo ang Diyos. Sabi ng John 1:1, no? From the beginning is the Word and the Word is with God and the Word is God. So, yung salitang ito ay hindi lang siya word ng Panginoon na binitawan, kundi ito'y Diyos din mismo na kikilos sa buhay natin. Okay? So, kaya mahalaga na pakinggan natin at pag-aralan ang salita ng Panginoon. Number 2, God's words endure forever. Isaiah 40 verse 8. Na ang salita ng Diyos ay manatili. Mawala man ang langit at ang lupa, pero ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. No? Hindi po yan pupupas at hindi naluluma. Hindi po naging obsolete ang Biblia. Nakasulat na po yan at yan po ay habang buhay natin gagamitin hanggang sa pagbalik ng Panginoon Jesucristo. Okay, number 3, conviction of sin based on what the Bible says. It's written in Acts 2:14-37. Ang kasalanan makikita lamang natin kapag mayroong sinasabing bawal. At ang salita ng Diyos ay nagbabawal. No? Nagbabawal ang salita ng Panginoon, kaya kapag nalabag natin yon, it is a sin because sin is violation of the order or violation of the law. So, ang Biblia ang siyang nagbibigay ng tamang impormasyon, tamang instruction kapag mali po ang ating nagawa at hindi po yan align doon sa Biblia, then it is a sin. So, yun po ang kaya mahalaga po yung Word of God. Number 4, hearing God's word is the source of faith. In Romans 10:17, sabi doon, no? Paano tayo magkaroon ng pananampalataya kung walang mangangaral, no? Ng salita ng Diyos. Kaya dapat mayroong nangangaral kasi ang pananampalataya ay nagsimula sa pakikinig at ang pakikinig ay dahil sa pangangaral, no? So, walang pananampalataya pag walang napakinggan, walang nabasa at walang naaral. Kaya sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, ipagpatuloy ang pangangaral ng salita ng Panginoon sapagkat ang pananampalataya ng bawat isa ay nakabase doon. Nakasandal po tayo doon, no? So, patuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos. Number 5, God's word provides the means of cleansing. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Nilinis tayo ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, pinupurify niya tayo, tinanggal niya sa atin yung mga marumi, mga bagay na hindi karapat-dapat at kanais-nais. Okay? Number 6, trust is derived from God's Word in John 5:13. So, ang tiwala natin sa Panginoon ay nakabase doon sa ating nabasa at nalaman tungkol sa Kanyang salita. Tandaan natin, gaya ng ating mga previous video natin, ang salita ng Panginoon ay hindi nababali at ang Diyos ay hindi sinungaling, nakagaya ng tao. So, ibig sabihin, mapagkatiwalaan natin ang Kanyang salita at ibig sabihin, ay talagang tunay at maaasahan natin, no? So, wala tayong ibang gawin kundi alamin natin ang Kanyang salita.
7, God's Word provides comfort. No? Sa mga nalulumbay, no, nalulungkot, sa mga taong nawala ng pag-asa, give time to read the Bible and reflect. No, magkaroon ka ng reflection, doon mo makikita ang kabutihan ang gawa ng Diyos sa atin. Since birth, no, mula nung tayo pa ilalangin sa sinapupunan ng ating ng nanay natin, talagang ang Diyos, no, ay nagbibigay na ng tamang instruction para ikaw nung lumabas ka sa mundo ay alam mo ang dapat mong gawin, at kapag ikay nalulungkot, wala tayong ibang sandalan kundi ang ating Panginoon. Yan, mababasa po natin yan sa unang Thessalonian 4 verse 18. Number 8, God's Word is the source of truth. In Acts 17:11, tandaan natin, walang ibang katotohanan kundi nasa salita ng Panginoon. At once na alam natin ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya kung alam natin ang katotohanan, hindi na po dapat tayong matakot, kundi magkaroon po tayo ng kapanatagan at magawa natin ang gusto ng Panginoon. No? So, yung freedom, matatanggap natin kapag alam natin ano ang totoo. Number 9, the Bible is the source of regeneration in 1 Peter 1:23. Tandaan natin na yung buhay, yung tinatawag nating panghabang buhay, no? Nasa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, hindi po siya naluluma, gaya natin sinabi, hindi po siya nagbabago. At nagkaroon po tayo ng panibagong buhay sa pamagitan ng salita ng Panginoon. You will be born, no, again. Okay? Nagkaroon ka ng regeneration, tawag natin doon. Na hindi ka na nabuhay sa laman, kundi sa spiritual aspect. No? Physically, nabubuhay tayo sa mundo ito, pero yung ating tiwala sa Panginoon ay higit sa mga kanino man na walang pananampalataya, di ba? So, dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay, ay kailangan natin itong angkinin. Sabi ng verse number 10, a prosperous and successful life is the result of compliance with God's Word. Yan po nakasaan sa Joshua 1:8. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nakinig sa salita ng Diyos, inaral, inalam at sinabuhay, then hindi mahirap para sa atin na gawin yon. At kapag yun ay nagawa natin, sabi dito, prosperous and successful life will follow. Okay? So, minsan nahirapan tayo sa buhay, then balikan natin na ang Biblia pala, ang salita ng Diyos pala, ang kailangan natin. Na hindi lang sa buhay na ito, kundi mapaginabangan natin, maging sa buhay na walang hanggan. In the second life. Diba? Kasi pag namatay tayo, hindi natin kailangan yung knowledge ng mundo. Kundi kailangan natin ang knowledge para sa Panginoon. Diba? So, alamin natin, no? Sabi ng Ezekiel 12:28, mamadali kayo, no? Kasi mangyayari ang sinasabi ng Diyos. Number 11, God's Word will come to pass. Talagang mangyayari at mangyayari ang salita ng Panginoon, no? So gaya nga nung isa sa ating symbol ng salita ng Diyos is the rain and snow. Kasi kung paano ang ulan at niebe ay babagsak sa lupa, okay? At may mangyayari sa lupa, ganun din ang salita ng Panginoon. It will come to pass. Tandaan natin, ha? Mangyayari po yan. Okay? Kaya, siguro matagal sa iyong palagay, pero sure yan na mangyayari. Okay? God's Word, number 12, God's Word is our spiritual food. Matthew 4:4. Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya, mga kapatid, napakahalaga na bigyan nating pansin at bigyan natin ng panahon, oras, itong pag-aaral ng salita ng Diyos at pakinggan natin ang mga preaching, mga mensahe, no, ng mga lahat ng nangangaral ng salita ng Panginoon. Okay? Iwaksi lang natin yung mali at hindi dapat gawin, no? So, but mahalaga, ikaw mismo ang nagbasa para ikaw mismo nakakalam sa totoong senaryo, sa totoong sinabi, no?
Ito po yung last verse nating iwanan. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there were no room left, but even outside the door. And he preached the word to them in Mark 2, verse 1 to 2. Okay? They gathered in such large number, napakarami, no? That there was no room left. Okay? Not even outside the door. So, ibig sabihin, napakaraming tao noon. Okay? Then, siya nangaral. Even Jesus Christ preached the gospel. Preached the word. Kasi, yun ang pinaka-gampanin. Yun ang pinaka-buhay na dapat gampanan. No? Matatapos ang buhay natin sa mundo. Iiwan natin to. Kaya mga kapatid, pag-aralan ang salita ng Panginoon. Intindihin to. No? So, yun lang sa oras po na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Nawa patuloy niyo subaybayan ang ating pong mga video lessons. Kung mayroon mang mga advertise na papasok, ay hayaan po natin nawa, no, na mapanood para rin para na rin sa akin. Okay? So, salamat again sa inyong pagsuporta. Nawa pagpalain kayo ng Panginoong Diyos at patuloy niya kayong gabayan sa araw-araw na pamumuhay. Okay? God bless sa lahat.